Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, dito pag-uusapan lang po natin. Wala nang intro-intro. Pag-usapan na po natin ito sa Atty. Libayan. Pero, konting lambing po muna. Mukhang sakaling hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, papindot naman po yung subscribe button. Pakilike na rin po yung video. Wala naman pong bayad dyan. Total, magpapasko naman po. Parang konting lambing lang naman po sa inyo. So, start po natin ito. So, itong topic na to, regarding to dun sa, sinasabi niya kasi may pagkakaparehas daw yung kaso nito. Ito ipi-play niya dun sa kaso niya. Ito kasi ipi-play niya yung kaso po ni former President Duterte. Kasi, konting background sa nangyari. Dito, si Pangulong Duterte po kasi, kinasuhan siya ng isang aktivista daw na party list congressman ng grave threat. So, same dito. Pero dito, sa nangyari kay Atty. Libayan, siya ang sinampang kaso sa kanya, cyber libel. Pero ang sinasabi kasi dito ng Atty. Libayan, dinethreat daw siya or dinetwish siya ni Rapi Tulfo. Pero, ang tanong nga dito nung una, di ba? Kung dinethreat ka, bakit hindi ka nag-file ng kaso? Ngayon, dito sa kaso nito ni Pangulong Duterte, na ang sinasabi ng aktivistang congresswoman na party list, dinethreat siya ni Pangulong Duterte dahil may binanggit si Pangulong Duterte. So, ang ginawa nitong aktivistang kongresista is nag-file siya ng kasong death threat against kay Pangulong Duterte. So, dito sinasabi ni Atty. Libayan na parehas daw yung may pagkakaparehas daw yung case nung kay Pangulong Duterte dito sa case niya. So, pero tingnan natin, panoorin natin kung paano niya nasabing parehas, may pagkakaparehas. So, timbangin natin. Alright. Yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, itong pag-uusapan natin ngayon, although related din mga kabatas natin doon sa pinag-uusapan natin kay Nico David at saka yung kaso ni Rafi Tulfo sa akin. Kasi nga, itong thumbnail nito, hindi niya nakita May hirap maliit din naman Hindi ko alam kung paano ipakita sa inyo yun. Yung thumbnail niya, no probable cause against PRDD, tas question mark. Parang ganon, Parang ganon yung thumbnail nila dito sa UNTV News and Rescue. Ngayon mga kabatas natin, ang nire-request kasi nung Ampalayagang, bakit daw ang dinidiscuss ko lang o parang pag yung mga kaso ni Rafi Tulfo sa akin at yung mga gangmates niya mga kabatas natin, bakit daw yung punto ko lang yung dinidiscuss ko? Sige, panoorin natin ito para siguro magkaroon sila ng realization na hindi sila nag-iisip at kailangan nilang subukan mag-isip. Okay? O, tignan nyo. So, dito parang pinalalabas niya na mahina mag-isip yung mga taga-kabilang parlor. Na, siyempre, pagdating nga naman sa ganyang usaping legal, baka isipin natin na mas may alam itong si Atty. Libayan. Siyempre, abogado, nagkaral sa batas. Unlike sa mga ibang nagkokomentaryo, tulad ko, na hindi naman tayo nag-aral ng batas, pero katapano nadaanan naman natin yan sa mga nung nag-aaral pa tayo kasi may mga courses, may mga subject naman tayo na related din naman sa batas. So, katapano, may tayong maliit na background, yung mga pinaka-basic lang. So, siguro ganun din naman tong mga nasa kabilang parlor, na katapano naman napag-aralan din nila o nadaanan nila nung sila pa yung mga nag-aaral pa, na may konting basic knowledge at the same time kung may mga kilala rin naman sila mga lawyer na napagtatanungan. Kaya nagkakaroon sila siguro ng mga ideya na parang kinukumpare na parang tama ba yung ginagawang diskarte ni Atty. Libayan na mali ba. Siyempre, di naman natin masasabi na lahat ng abogado magagaling. Meron din namang hindi magagaling, tulad nung tumakbong vice presidente dati, abogado po yun, pero para sa nakararami, hindi daw magaling yun. Same thing dito kay Atty. Libayan, sinasabi na hindi raw magaling kasi nga laging olats daw yung mga kaso nito. So yun, dito kasi parang pinalalabas niya na
mali yung paratang nitong nasa kabilang parlor. Pero tingnan natin paano niya nasabing mali o mali yung pagkakaintindi dito sa nangyayaring dito sa kaso ni Pangulong Duterte. Former President Rodrigo Duterte is still a no-show in today's last hearing of the grave threats complaints filed by ACT Teachers Representative Franz Castro against him at Quezon City. Tama mga kapatid natin, no show siya. Okay lang ba yan? Okay lang yan. As long... Ito, yung i-discuss dito ni Atty. Libayan. Ito, okay ako dito. Educational yung sinabi niya rito. Sana ganito lagi yung content niya para paano na-educate tayo, nakikita natin, nalalaman natin kung ano ba yung naging proseso nung ganyan mga kasuhan sa korte. Kung paano yung umpisa, paano tumatakbo yung kaso. Dito, mas parang dito kakampihan ko rito si Atty. Libayan. Dito may natutunan ako sa kanya rito. Long as, syempre, you have representation there. Wala namang problema doon. Okay? Kasi nga, dito sa prosecutor's office, mga kabatas natin, ang labanan dyan, papel. Affidavits. Okay? Yun yung magiging basihan ng prosecutor. Walang testimonial o parang yung testimonial na nangyayari doon sa korte kung saan i-interviewin ka tapos merong cross-examination. Walang ganon. Sa prosecutor, puro papel yan. The basis of the resolution of the prosecutor will be all about the affidavits. Yung complaint affidavit, yung counter affidavit, yung reply affidavit, tsaka yung rejoinder affidavit. Okay? Tuloy natin. Diba, doon educational yun. So, nakita natin kung paano tatakbo. So, doon sa umpisa, sabi niya, puro papel pa lang naman yan, puro affidavit lang yung pag-uusapan dyan. So, wala pang bearing yun doon sa mga small vloggers. Lalo-lalo na kay Atty. Libayan, maning-mani lang yan. Kasi magpapasa lang naman doon ng mga puro papel. Pero, yun nga, kung siya yung tatayong legal counsel nitong mga vloggers na nakasuhan, mga alagad niya, is walang problema doon sa mga vloggers niya. Siyempre, pipirma na lang yun. Si attorney na gagawa ng mga affidavit nila. So, walang masyado pang dyan. Wala pang masyadong hassle doon sa mga small vloggers kasi pwede lang utusan si Atty. Libayan. Hindi lang natin alam kung may attorney's fee ba silang babayaran doon. Hindi natin alam. So, baka siguro wala naman kasi mga alaga naman niya yan. Baka free of charge sa siguro. Yung baka pro bono na. Prosecutor's office. However, the former chief executive submitted a counter affidavit through his legal counsels. He strongly denied the accusations that he threatened Representative Castro for allegedly being baseless and insufficient or no probable cause to indict him for the crime. Duterte... Ayan, mga kabatas natin. Pag ako doon sa kabila, no? Ako si Daddada at saka yung mga iba pang mga supporters ni Tulfo na new account. Well, matagal naman na si Daddada, pero syempre umedad na troll, no? Alam mo yung nagkaedad ka na troll ka, yung nagkaroon ka na identity na troll, wala ka pa ring mukha. Sabi nga nung isang nag-comment, di ba? Paano mo paninindigan yung sinabi mo o yung mga sinasabi mo kung yung pagkatao mo nga hindi mo mapanindigan? Eto, binibira niya rito yung isang nag-comment sa kanya rito yung Daddada. Shoutout sa iyo. Alam ko na nag-comment ka na rito sa channel ko eh. Sinasabi ni Atty. Libayan, kapag wala raw mukha, is hindi raw kayang panindigan yung mga sinasabi. Dito, hipokrito itong si Atty. Libayan. Pasensya na po, attorney. Kasi napanood ko yung isang content mo kung saan bilib na bilib ka dun sa isang vlogger, yung si Central, yan, hindi ko nabanggit yung buong pangalan. Central yung pangalan nun. So, bilib na bilib siyang binibira si Melo Yap. Wala pong mukha yun. Salita lang ang ginagamit. Ano pa nga yun parang copycat pa nga ni Ben Baruwal eh. Parehas sila ng tono nung voice over. Doon walang mukha yun, pero bilib na bilib siya kasi binibira si Melo Yap. Tapos dito sasabihin niya, etong si Daddada, na wala raw mukha, troll lang daw. So anong pinagkaiba nito doon kay Central na pinopromote mo na bilib ka? So Central, ito nagsalita na tong
iniidolo ninyo itong pinakasabihin natin tinitingala ninyo, na wala ka naman palang dignidad din. Base na sa sinabi niya, kasi wala kang muka. Hindi mo kayang panindigan yung dignidad mo. Pero tuwan-tuwa ka pa rin dahil pinipraise ka ni Atty. Libayan. Ito harap-harapan, sinasabihan ka na wala kang dignidad. Diba? Makes a lot of sense. Why? Kasi nga, yung mga taong ito ayaw ipakita yung mukha kasi nga gusto nilang mag-slander. O kaya magsinungaling. Parang Sentral. Kaya daw wala kang mukha kasi gusto mo lang daw mag-slander, gusto mo lang daw magsinungaling. Galing na kay Atty. Libayan yan. Purihin mo pa. Harap-harapan ka ng pinapahiya nito ni Atty. Libayan. si Estelastico. 60 daw yung disbarment sa akin. Oh my goodness. Pare-pareho kayo ng mga new Facebook account. Baka nga kasama nyo sila dun eh. Ano sasabihin na naman nila sa akin, pakita ka ng ebidensya, pakita ka ng ebidensya. Pakita ka muna ng mukha. Bakit kayo lagi nagre-request? Bakit parang boss namin kayo lagi, ha? Dito napipiko na siya, Atty. Libayan. Dito hindi niya napapansin. Siya, inaasar lang siya ng mga taga-kabilang parlor. Ngayon, dahil nga napipikon to si Atty. Libayan, inuulit-ulit lang nila yung kanilang nakikita nilang pwede ikaasar nito ng Atty. Libayan. Pero itong si Atty. Libayan, hindi niya napapansin na napapaikot na siya doon sa sa gustong mangyari ng mga taga-kabilang parlor, is asarin siya. Dito makita mo, gigil na gigil siya eh. Siyempre, yung mga taga-kabilang parlor, pag nanggigigil si Atty. Libayan, natatawa, natutuwa sila. Di ba? Hindi ko nga alam parang ang hina dito pumikap ni Atty. Libayan na ito, labanan lang dito sa social media ng asaran. Mostly, asaran lang to. Dapat, ganun lang talaga nangyayari. Pero umaabot sa punto na kailangan ng kasuhan yung mga gumagawa na hindi maganda. Kasi kung asaran bardagulan lang, wala namang kasuhan mangyayari. Kung ganun lang. Kaso, lumalagpas na dun sa limit. Kaya, no choice. Kailangan talagang kalusin. Ito, sabi ni Kayo, paano pag yung edad yung hindi niya kayang panindigan, attorney? Simple lang yan, Kayo. Kapag hindi niya kayang panindigan yung edad niya, ibig sabihin hindi niya kayang panindigan yung wisdom niya. Diba? Kasi sabi nila, wisdom comes with age. Central. Narinig mo yung sinabi ni attorney. So, alam mo na. Isip-isip na. Hindi ako may sabi niya. Yun yung kasabihan noon, di ba? Pero yun, madaldal lang kung ano-ano yung sinasabi. Puro claims, tapos kunwari, nagre-research daw. Ano nangyari dun sa age of sexual consent din nila na patunayan na walang batas. Tapos panalo daw sila. When in fact, bilib na bilib kayo sa sarili nyo. At fake news daw ako, di ba? Sino ngayon ang fake news? Dito wala naman dapat pagtalunan tungkol dun sa age of sexual consent. Kasi tapos na yung debate. Ngayon, ibinabalik pa rin ni Atty. Libayan na, siyempre, sino ba nanalo sa debate? Diba si Fiscal EJ? Tapos na tatlong judge na nagsabi si Fiscal EJ yung may punto. Kaya nga 3-0, wala naman lang nakuha kahit isa sa Atty. Libayan. Ngayon, sasabihin niya Atty. Libayan, tama niya Atty. Libayan na fake news daw. So, ibig sabihin, yung tatlong judges na reputable judges yun, mga associate justice yung mga yun, is mali yung kanilang interpretation sa sinasabi mo. Parang nakakawala naman ng, tawag dito, parang nawalan ka naman ng respeto doon sa tatlong judges na sinabing si Fiscal EJ mas may punto doon sa pinagtatalunan yung age of sexual consent. 'Di ba? Tumanggap na lang tayo ng pagkatalo. Yun lang naman
Madali naman sabihin, debate lang naman yun. Yun na nga, debate lang eh. Ba't di mo patanggapin? 3 judge ang nagsabi, si Fiscal EJ ang mas may punto. Ito, si PRDD. Anong sinabi niya? Walang probable cause yan. Eh syempre yung side niya yung patatayuan niya. Ngayon itong ang palayagang, bakit pati yung side niyo tatayuan namin? O di kinasuhan ni Raffy Tulfo yung mga small vloggers, di ba? O sabi ni Nico David, di ba adversarial yan? Di ba two sides of the coin? Meron kayo at meron kami. Bakit yung sa inyo lang yung pinapalabas nyo? Eh ba't hindi nyo ipalabas? Eh ba't gigil na gigil ka, Atty. Libagan? Bakit pikon na pikon ka sa mga ginagawa ng mga kabilang parlor? Ngayon, pwede mo naman hindi sagutin yung mga sinasabi nila. Eh hindi ko maintindihan din bakit panay ang sagot mo na, panay ang patol mo naman sa mga sinasabi nila. Di ba? Napakasimple lang eh. Kahit naman pilitin ka nila kung ayaw mo, wala ka silang magagawa. Eh ang problema, hindi ka naman pinipilit ng mga to, pero ikaw naman yung dada ng dada dyan sa social media. Siyempre, kung ano man yung sabihin ninyo, normal, siyempre, defender sila. Sila yung tatayo para depensahan si Raffy Tulfo na sa tingin nila is mali yung sinasabi mo. Di ba? Sasabihin nila na ipaliwanag mo paano mo nasabing ganyan. Binabalik lang naman sa yung tanong. Ngayon, nasa yung decision lang yan kung sasagutin mo hindi. Eh kaso sumasagot ka. Ang nangyayari, mas ikaw ang napipikon, mas natutuwa sila. Sinasagot mo rin naman yung tinatanong nila. Na hindi mo napapansin, sinasagot mo yung sarili mong tanong. At ikaw rin yung nagsasabi, parang kung ano man yung sinabi mo, hindi mo rin pinaninindigan kasi paiba-iba ka ng statement. Question sa inyo. O tignan nyo yung nangyari dito. Nauna si PRDD, di ba? Nauna si Duterte, nagsabi. O ito. Accusations that he threatened Representative Castro for the former chief executive submitted a counter affidavit through his legal. O ito. Dito, ang kinasuhan si Pangulong Duterte. Kasi siya daw yung nag-grave threat doon sa kongresistang party list na aktivista. Daw. Ngayon, dito sa kaso ni Atty. Libayan, baliktad. Yung sinabihan na nagtitreat, siya yung nag-file ng kaso, si Raffy Tulfo. Sinasabi kasi na Atty. Libayan na tinret daw ni Raffy Tulfo siya, pinagbantaan daw yung buhay niya. So dapat, ang mag-file dapat ng kaso si Atty. Libayan, hindi si Raffy Tulfo. Eh dahil nga nagpalabas ng ng malisyosong statement si Atty. Libayan, sinasabi niya na pinagbantaan ni Raffy Tulfo yung buhay niya. So naramdaman ni Raffy Tulfo na libelous na yung sinasabi niya. Kaya ang ginawa niya, siya yung nag-file ng kaso ng cyber libel. So baliktad ang nangyayari. So hindi yan parehas na sinasabi ni Atty. Libayan na related daw. So siguro magkaiba kami ng pagkakaintindi dito ni Atty. Libayan sa related na sinasabi niya. Pero para sa akin kasi hindi eh. Dito, ang nag-file si Raffy Tulfo na siya raw yung nagsabi ng nag-threat. Yung sa kaso ni Pangulong Duterte, ang nag-file yung tinret daw, which is yung kongresumang aktivista daw na party list. Councils. He strongly denied the accusations that he threatened Representative Castro for allegedly being baseless and insufficient or no probable cause to indict him for the crime. Duterte further... No probable cause. Change topic na po, please. Huwag na pag-usapan. O dito, tinan nyo, inassume niya na kaagad dahil nag-file si Pangulong Duterte ng counter affidavit, sinasabi niya na walang probable cause. Ina-assume na naman niya yung magiging kaso ni Raffy Tulfo is mababasura kasi wala rin daw probable cause. Parang kinokonek niya na rito eh. Makikita niyo yung minamind conditioning niya na yung mga yung
mga tagasunod niya, yung mga vloggers niya na sinasabi niya, oh, parehas to ng kaso natin. Si Pangulong Duterte na nagsabi, walang probable cause. So, walang walang basihan yung inireklamo sa atin ni Rapi Tulfo. Pero tandaan ninyo, counter affidavit lang ipinasa ni Pangulong Duterte. So, yan, titimbangin pa ng prosecutor yan kung bibigyan ng probable cause o hindi. Same thing din dito kay Atty. Libayan, dahil na-receive na nila yung complaint, yung subpoena, so kailangan nila lang sagutin yung reklamo. So magpapayad din sila sigurado, sabi nga niya kanina, di ba? Puro papel lang yan, so puro affidavit ang ipapasa nila. So possible, gagawa sila ng counter affidavit na sasabihin din nila ganyan din, na walang probable cause. So same thing lang din yung, siguro doon, related yung mga isasagot nila. So baka kopyahin niya yung sinabi ni Pangulong Duterte na walang probable cause, para lalo lang lumakas yung loob ng mga small vloggers niya na mapaniwala niya na kalmado lang kayo. Relax lang kayo. I can manage, parang gano'n ang mangyayari dyan. Mind conditioning. Iniisip kasi, 3-0, oo. Pero sino yung natahimik sa pagsasabi ng fake news? Na yung tinuturo ko mali. Wala na. Ayaw nyo na pag-usapan. Bakit? Lahat ng mga sinabi. Kasi nga, wala nang dapat pag-usapan pa. Tama naman yung ginawa ni Fiscal EJ. Tapos na yung debate. Sinabi ng 3 judges doon, si Fiscal EJ ang mas may punto. So, anong kailangan pa niyang paliwanag? Ngayon, kung gusto mo ipaliwanag ulit, maghanap ka ng ibang kadebate. Marami namang naghahamon sa iyo ng debate tungkol dyan. Bakit hindi na lang yun yung patulan mo? Kasi iba kasi sinasabi ganito overkill daw kasi fiscal daw si Fiscal EJ. Tapos abogado lang daw ito. So medyo overkill daw. Medyo mataas kasi yung level. Di ibaba mo, maghanap ka na hindi abogado, baka sakali. Baka tsamba ka. So marami naman dyan naghahamon sa iyo ng debate. Na hindi abogado, baka doon tsumamba ka. Di na patulan mo, i-discuss nyo ulit yung age of sexual consent mo, baka sakali doon, makakuha ka ng panalo. Hindi tatayo. Tapos na daw yung debate, 3 months na daw, attorney. Ayaw na talaga pag-usapan, sabi ni Fiscal EJ. May utang pa siya, yung Bangayan case. Hanggat hindi nasusolve yung issue na yun, it will be lurking somewhere. At bigla-bigla na lang susunggab yung Bangayan na yun. Natawa ko doon sa Bangayan case sa sinasabi niya Yung Bangayan case, sinabi na rin ng 3 judges na yun na hindi na existing yung kaso na yun kasi nga binago niya yung decision doon. So parang lumalabas hindi na siya non-bearing na yung kaso na yun. Pero siya yung pa rin yung pinaninindigan niya. So dito lumalabas kasi may sarili siyang batas, yung batas natin. Hiwalay doon sa batas na pinaniniwalaan ng Pilipinas. Yung talagang kung ano yung nasa saligang batas. Siya kasi may sarili siyang batas yun ang pinaninindigan niya, yung batas natin. Na channel niya, yun yung pinaninindigan niya na tama. Pero yung batas natin na saligang batas, parang kinokontra niya doon. Sinabi na nga ng 3 judges na hindi nga kasama yung kay Bangayan yung sinasabi niya. Sabi sa akin, nung ampalayagang yung mga vloggers nila, fake news si attorney kasi itong Republic Act na ito, yan sinasabi yung age of sexual consent. Lahat ng abogado sinasabi age of sexual consent, pinagtatawanan ka. Anong sinabi ng mga justices? Walang batas. Anong sabi ni Fabri? Walang batas. It doesn't matter na kung may batas o walang batas. Ang pinag-uusapan dito, yung debate. Sa debate, 0-3. Ano pa bang kailangan mong kailangan mong ipaliwanag doon? Ang talo. Kumbaga sa basketball,
Nag-ano na yung bell eh. Nag-buzzer na eh. Tapos na eh. Huwag ka nang umirit ng free throw. Argued that his pronouncements or utterances could not be considered as a declaration for the purpose or intention to inflict injury on Castro. The former chief executive explained he was just recounting their conversation with his daughter, Vice President Sara Duterte, over the proposed confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. It was in... So ngayon, itong si PRRD, nilabas niya. Siyempre, yung side niya. Magrereklamo ngayon yung ang palayagang. Itong si PRRD, bakit hindi niya tayuan din yung side ng kalaban? Bakit yung side niya lang ang pinagtitibay niya? Hindi talaga kayo nag-iisip, no? Kaya nga adversary. Sino kaya hindi nag-iisip sa dalawa? Yung kabilang parlor na nang-aasar na lang, nangiinis na lang? O si Atty. Libayan na patola? Na pala patol? Lahat na lang ng... Dito makikita nyo na parang binabantayan niya rin yung kabilang parlor eh. Na lahat na lang nasasabihin ng kabilang parlor, eh kailangan niyang patulan para magpaliwanag siya. Ngayon sasabihin niya na bakit kailangan daw niya magpaliwanag. Eh siya naman yung nagpapaliwanag sa sarili niya. Kaya ka natatawa na lang yung kabilang parlor na eto si Atty. Libayan, pala patol to, patola. Na kahit di mo sabihin na magsasalita to. Yan eh. Alam nga naman tutulungan ni PRRD, ex-PRRD. Duterte na lang. Alam nga naman tutulungan ni Duterte yung kalaban niya. Ang gusto kasi ng mga ampalayagang, aminin ko na. Para hindi ma-dismiss yung kaso nila. Kasi it will be really bad. Hindi naman yung mga vloggers yung magdi-dismiss ng kaso eh. Yung korte. Ngayon, itong kabila, nangakasar na lang itong mga to. Kasi nga, na-file na eh. Nakuha na yung, kung ano yung gusto nila mangyari na masampahan ng kaso. Nandun na eh. Ngayon, nangakasar na lang itong mga to. Ngayon, si Atty. Libayan, dahil nga pala patola to, natutuwa yung kabilang parlor. Tulad niyang gigil na gigil. Di ba? Natutuwa sila. Na si Atty. Libayan, parang doon pa lang, tagumpay na eh. Nakuha na yung tagumpay. Ano ba yung tagumpay? Ayan, makasar si Atty. Libayan. Makasar yung mga zombie. Di ba? Doon pa lang, tagumpay na. Iba pa yung tagumpay kung sakaling mabigyan ng probable cause yung ikinaso sa kanya ni Rapi Tulfo. Balik tayo doon kay working class media. Di ba sinasabi ni Nico David, panalo na daw sila round 1? Kasi yung nag-file daw sila, panalo na daw sila nun. Kinukumpara niya yun doon sa sinabi ko, well, i-explain ko rin yun eh, na round 1 pa lang, panalo na ako. Sabi ko, hindi naman ako panalo talaga. Bakit? Pag titignan mo yung series nung pinalabas ko, doon, sa copyright infringement na yon, maraming rounds yun. Tumingin ako ng mga anggulo kung saan ako mananalo at kung saan sila mananalo. That was before I got the complaint affidavit. Huwag kang sinungaling, Nico David. Pero mamaya na yon. Tuloy tayo dito. Narration of their private dialogue giving advice to VP Sara. Duterte asked the prosecutor to dismiss the complaints. Wala naman. Ito, side naman nila. Sino nagsalita? Yung abogado rin nila. At saka, yung nag-file ng kaso. Wow! Wow! Bakit ganon? Grabe talaga kasyungan dito sa social media eh, no? Anyway, dito kasi, anong nangyari dito, hindi naman related. Siguro may pagka-related. Pero, ang pagkakaiba lang kasi rito, si Atty. Libayan, siya yung tinret daw, sabi niya, tinret daw siya.
iano natin, balikan lang natin, medyo ayusin natin ng konti. Dito sa nangyari, kay Atty. Tumatay kay Atty. Libayan at kay Rapi Tulfo. Ang sabi ni Atty. Libayan, tinret daw siya ni Rapi Tulfo. Siyempre, pag tinret ka, punishable by law. Ang tanong doon, hindi man nagpa-blatter ba siya? Nag-file ba siya ng kaso? Hindi. Diba? Ang ginawa niya, umiyak siya ng umiyak sa social media na sinasabi niya na si Rapi Tulfo pinagbabantaan ng buhay niya na kayang mag-hire, meron daw capacity or may intention kumuha ng gunman para itaob siya. So, ganun yung nangyari. Ngayon, sa nangyaring yon, naramdaman ni Rapi Tulfo na teka, libelous na yung sinasabi mo, magpapail ako ng cyber libel, which is yun po yung tamang proseso. So, nagpail ng kaso si Rapi Tulfo ng cyber libel, dumating na yung subpoena para sagutin nila Atty. Libayan yung love letter na galing sa prosecutor. Ngayon, dito sa nangyari kay Pangulong Duterte at dito sa kampo ng mga kaliwang aktivistang congresswoman, ang nag-threat daw si Pangulong Duterte. Tinret daw niya itong kongresista. Dahil binanggit daw yung pangalan. Yung pala, binanggit doon yung pangalan. Kasi ang pangalan ng aktivista na congressman is Franz Castro. Ngayon, binanggit daw, sabi nung nagreklamo itong kongresistang to, sabi doon ni Pangulong Duterte, binanggit daw yung pangalan niya para ipapatay daw, parang ganon, something ganon. Basta tinret. Ginamit yung, sinabi yung pangalan niya. So, dito, inassume niya na siya yun dahil isa lang daw siya sa mga nagkikriticize kay Pangulong Duterte na pangalan ay Franz. Kaya nag-file siya ng kasong libel. Yung kay Rapi Tulfo, walang binanggit na pangalan. At baliktad, yung sinabihan na ng threat, hindi naman nag-file ng kaso. Ang nagsampa ng kaso, si Rapi Tulfo, na wala namang binanggit na pangalan. So doon pala makita mo magkaiba na. Kay Pangulong Duterte, may binanggit na pangalan. Nag-assume din yung kongresumang aktivista na sinabi niya, tinret siya ni Pangulong Duterte. So nag-file siya ng kaso. So pinadalang na subpoena si Pangulong Duterte. Ngayon, nagpasa na si Pangulong Duterte ng counter affidavit. Sinagot na yung complaint ni itong kongresista to. Dito kay Rapi Tulfo, siya yung nag-file ng cyber libel. Kasi sa internet gumawa ng libelous content si Atty. Libayan kay Pangulong Duterte sa TV, kaya libel lang. Pero hindi natin alam kung pares silang criminal case. Kasi kay Rapi Tulfo, criminal case, may kasamang kulong. Yung kay Pangulong Duterte, hindi natin sigurado kung criminal case, pero sigurado criminal case kasi yun ang gusto mangyari itong mga to. Itong congresswoman aktivista na to na may pakulong si Pangulong Duterte, talagang yan. Kaya malamang sa malamang criminal case din yun. So, pagkakaiba, walang binanggit na pangalan si Rapi Tulfo, si Pangulong Duterte meron. Pero ang tanong doon, ang sabi sa kasong libel, kailangan identifiable. Diba? Yung kay Pangulong Duterte may binanggit na pangalan pero walang apelyido. Parang Glock 9, wala siyang apelyido. So, ganon. So, masasabi ba nating tama sinasabi ng Pangulong Duterte na walang probable cause? Siguro. Depende na po yan doon sa judges kung bibigyan ng probable cause, kung tama yung sinasabi ni Pangulong Duterte na walang probable cause. Ngayon dito, yung kay Atty. Libayan, walang binanggit na pangalan. Kay Pangulong Duterte meron, dito kay Atty. Libayan wala. So, inassume niya lang na siya yun. So, yung kay Franz Castro, inassume niya kasi may binanggit yung pangalan. Dito kay Atty. Libayan, inassume niya na hindi naman siya binabanggit. So, yun yung pagkakaiba. So, ewan ko lang kung ano yung tingin ninyo dito kung parehas daw, kung parehas lang ba. Pero para sa akin kasi, nagpa-brownout. Pero para sa akin, hindi siya parehas. So, yun lang po. So, abangan natin yung mga susunod na development dito sa pinagagawa ni Atty. Libayan. So, maraming salamat po.